Kapag ang isang tao ay pumasok na nakasimangot at bugnutin sa opisina, ang karaniwang reaksyon ng mga makapapansin sa kanya ay masama siguro ang gising niyan. It's good to start the day with an upbeat mood and a positive outlook dahil kung paano daw natin sisimulan ang ating araw ay may epekto ito sa ating buong maghapon. Sa buhay at sa trabaho, it is important that we start strong, but more crucial is how we finish. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides, partner mo sa inspirado at productive na pagtatrabaho. Marami ang mga empleyadong mahusay sa simula. Habang baguhan pa lang, talagang masipag at nagpapakitang gilas. Pero sa oras na maregular na at medyo matagal nang nagtatrabaho, unti-unti nang nagiging complacent at minsan nga ay pasimuno pa sa mga hindi magandang halimbawa sa trabaho. How you start your career will open many opportunities and breaks for you. How you end will determine the legacy that you will leave behind in your company. Madalas, maaalala tayo kung paano tayo nagtapos sa kahit anong karera na papasukin natin sa buhay. So how do we finish well? Remember the word end. E is for envision the finish line. Ang sabi nga ni John Maxwell, begin with the end in mind. Mag-set ka ng goal sa iyong buhay at sa iyong trabaho. Diyan sa inyong kumpanya ngayon, ano ba ang iyong inaasam na marating? What are your goals in terms of your finances? Ano ang goals mo pagdating sa mga skills na gusto mong matutunan pa? Paano mo masasabing narating mo na ang gusto mong abutin kung hindi naman klaro sa iyo ang destinasyong iyon? Leila Hernandez wrote a book entitled 9 to 5 Millionaire, Journey from a 9-to-5 Job to Financial Freedom. Dito ay ibinahagi niya ang kahalagahan ng pagkakaroon ng roadmap para marating mo ang iyong financial goals sa buhay. Have you spent time mapping out your goals? May roadmap ka ba sa iyong trabaho? To finish strong, envision the finish line. Pangalawa, never give up. There are times when you will feel tired, discouraged, and frustrated. Pero huwag kang titigil sa iyong pagtakbo. Maybe take a quick water break, pero huwag kang mag-give up at huwag kang huminto. May mga panahon na distracted tayo sa kung ano-anong bagay at gawain. Nawawala ang focus natin sa finish line na gusto nating marating. Huwag kang hihinto. You can only get back on the right track if you keep on moving. Minsan naman, gusto mo nang mag-give up dahil sa mga pagkakamali mo sa trabaho. You feel like a failure kaya ayaw nang magpakita sa opisina. Sino ba ang hindi nagkakamali? Lahat naman tayo ay mayroong kapalpakang nagawa na sa buhay at sa trabaho natin. Yun nga lang, some blunders are more costly than the others. Pero tandaan mo ito, real failure is quitting in the middle of the game. Never give up, stand up, and run to the finish. At ang panghuli, direct your determination to action. No amount of wanting will accomplish anything if you don't act on it. Kahit na gustong-gusto mong marating ang finish line, kahit gustong-gusto mong maging successful sa iyong trabaho, kung hindi ka naman kikilos, ang gusto mo ay mananatiling isang pangarap lang. If you want to finish strong, get up, stretch, walk, and run again. Envision the finish line, never give up, and direct your determination to action. Yan ang aking pabaon sa inyo buhat sa Pro Tips. Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today. Mo 1116
Este el DXAS FEBC, de ustedes Radio Comunidad, ta serví para conectar gobierno, privado y mga miyembro del comunidad. DXAS 1116, de ustedes Radio Comunidad. Ang oras sa buong Pilipinas, 5 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Alamin ang mga kaganapan at mga pinag-uusapan sa Zambasulta. Makibalita at makibahagi sa pagbabago at pag-unlad. Oras na, Zambasulta! Isang mapagpalang araw sa lahat ng nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio. Buenos dias a todo, maayong buntag sa tanan. Good morning, Zamboanga City, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur at Zamboanga del Norte. Kayo po ay nakikinig ngayon sa programang Oras na Zambasuta at ngayon po ay espesyal na araw. Today is Tuesday, November 11, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod, Sara May Tulabing. At ang inyong kabarangay, Robin Suling. Buenos dias. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga listener, no? Avid listeners in DXAS sa Sulu, Basilan, Tawi-Tawi at syempre Mapia-Mapita. Mga kabarangay natin dyan, no? Sa mga kapatid natin dyan sa Maguindanao, sa Upi, sa Palembang, Sultan Kudarat, Salamat Pagi na Apakabar, no? Dyan sa Sabah, Malaysia, no? And syempre, good morning partner, good morning kabarangay, no? Sarah. Yes, oo. Good morning. Parang nagtanong ka pa kay Kuya Meng kung ako ba si Sarah. No? Kasi iba yung nakikita naming view. Naghahanap ako ng ano. Pangatlong pwesto ko na to. Naghahanap ako ng Power outage. Oo. parang may power interruption dito. Naghahanap ako ng magandang pwesto. Para tayong nag-FRR, no? Kahit na oo. Ayan, good morning. Good Tuesday. morning. Tuesday. Yes, sabi ko kanina, espesyal ang araw na ito. Kaya nga, yung gusto ko malaman, bakit espesyal yung araw na to? Kasi birthday ng ating partner. Birthday ng aking husband. Ay, happy birthday. Oo. Ay, happy birthday. Mamaya pa pala, mamaya. Pa. No, laters. So, praise God, no, sa dagdag buhay na binigay niya, syempre, Wala pa, sa mamaya kanya, pa. sa ating lahat. Lego pa greetings sana kita Lego naman. pa, Pero hindi, gusto ko lang magpasalamat. Sige, Kasi ililink ko siya sa buhay ng ating mga tagapakinig. Mm. Kasi baka may mga, di ba, may mga circumstances din sila, may mga challenges sa buhay, life-threatening, pero eto hanggang ngayon, buhay pa rin. So, yun yung mga something na dapat ipagpasalamat natin. At gusto ko i-relate Bino doon sa nag-viral nga na Sierra Madre. Yun nga yung sinasabi ko kahapon kay Phil dyan. At nag-viral na din siya yung thought ko pagkagabi kasi 'di ba minsan ang pinagpapasalamat natin yung Sierra Madre alone. Nakalimutan natin sino yung creator noon. So ganun din sa buhay natin. Akala natin nagpapasalamat tayo kasi ang galing ng doktor ko. O kaya ang ganda ng mga gamot na iniinom ko. O kaya ay mayaman ako kaya dagdag ang aking buhay. Pero nakalimutan natin si Lord ang dahilan kung bakit po tayo buhay hanggang ngayon. So huwag kalimutan na ibalik sa Panginoon yung credits, 'di ba, sa kanya lagi. Ayan. Tama. Kaya pa? Kaya pa today? Kosa. Kaya pa, kaya pa yung yung makita akong itim lang. Oo, kaya lang. Yun nga sir, no, tama yun, 'di ba? Parang yun yung alam mo parang naglag ka, ngayon ka lang nag-reflect sa aking sinabi. Hindi, pinapakinggan ko lang, no, kasi nga iba din naman yung kwan ko eh. Iba din yung yung take ko doon sa mga pinopost nila, no. Kumbaga, I think kwan lang, may iba siguro nakapokus sila doon sa Sierra Madre, no, pero yung iba siguro yung take lang ba na
Wala, siguro kuwan lang, sayings lang. I mean, tinitimbang ko lang siya. Kasi, yun nga, pero tama yun eh. Hindi naman natin talaga pinapasalamatan, no, yung mga bagay-bagay. Hindi naman natin pinapasalamatan yung kaibigan natin na tumulong sa atin. Hindi naman nakapwesto or naka-focus talaga doon sa kanyang pagpapasalamat eh. 'Di ba? Kasi baka pwedeng ngayon okay siya pero pagka kinabukasan kailangan na niyang o yung 'di ba pinahiram ka ng kapatid mo, 'di ba? Araw na to okay siya, okay na okay ang buhay niya. Pagka kinabukasan bigla siyang siningil, no? Or may mga emergency. So kailangan niyang bayaran 'yun, no? So 'di ba yung parang yung feeling na nagpasalamat ka sa kapatid mo kasi pinahiram ka ng isang taon tapos isang araw lang sisingilin ka na agad, mawawala yung pagpapasalamat mo sa kanya, 'di ba? Kasi Mhm. binigla ka eh. So parang sometimes yun nga no, lagi natin pinapasalamatan yung source, yung creator, 'di ba? Yun nga no. Kaya kabarangay no, sa lahat po na meron tayo sa proteksyon, sa lakas, and especially po sa biyaya na meron tayo. Tiyan kita aura no. Lagi nating tandaan na siya lang, no, ang Panginoon lang talaga ang pasasalamatan natin at ipapakita mo 'yun sa taong ginamit ng Panginoon, 'di ba? Oo. Ayan. Totoo 'yan. So, ayan po ha, kaya 'wag makalimot na Mhm. magpasalamat sa Panginoon ngayong araw na ito at siyempre everyday po sa ating buhay. At, samahan niyo po kami siyempre ni Robin hanggang mamayang 8:30 ng umaga para po 'yan sa isa't kalahating oras ng balitaan, impormasyon at inspirasyon. At siyempre sali po kayo mga kabarangay no, sa ating mga tagapakinig habang nagkakape, habang kayo po ay naka-monitor sa inyong mga radyo, sa inyong mga Facebook, no. Sali po kayo sa ating usapan kung kayo may mga tanong, kung kayo may mga komento, kung kayo may mga mensahe. Mag-text sa ating numero sa 0916-296-6625 o kaya mag-comment sa ating Facebook page sa 1116 DXAS Your Community Radio. Ayan, at syempre, ito muna po ang ating weather update. Ito po ay inilabas as of 1:25 a.m. kanina, no? Para sa araw na ito, makakaranas po ng light to moderate rain showers na may kasamang kulog at malakas na hangin sa Zamboanga del Sur. Mag-ingat po ang mga taga-Pagadian City, Tigbao, Lakewood, Kumalarang, Gipus, Labangan, Nidsalip, Bayog, Dumalinaw, Suminuk, Ramon Magsaysay at Tambulig. Mag-ingat din ang Zamboanga del Sur dahil moderate to occasionally heavy rain showers po na may kasama ring lightning and strong winds ang pwedeng maranasan especially sa Tukuran at Aurora. Lahat po ay advice pa rin na mag-ingat dahil sa posibleng impact na mangyari, no? Posible po ang pagbaha at pagguho ng lupa. So, kailangan ay mag-monitor pa rin tayo sa ating mga DOST Pag-asa o sa mga nagbibigay ng weather updates like ang official page ng Pag-asa Mindanao PRST. Okay, at alam mo Bino, naalala ko lang bago tayo mag-birthday greetings, yung uwan ay humina na at expected na siya no na papuntang Taiwan. Pero may mga lugar pa rin na signal number 2, signal number 1. Ipag-pray po natin kasi sabi sa Pag-asa, pwedeng bumalik ng Pilipinas ang bagyong uwan. So ipag-pray po natin na huwag na i-allow ng Panginoon, no? Malusaw na lang sana itong bagyong ito para hindi na maka-epekto pa sa ibang lugar. Okay, so yan po yung ipag-pray natin. Oras natin, alas 7:14, batiin natin yung mga nagbe-birthday. We sing happy birthday to you, and may all your dreams come true. Happy, happy birthday! Ayan, November 11. Sabi ko nga kanina, birthday ng espesyal na tao sa aking buhay. Nasaan na siya? Hinanap ko. Ayan, happy birthday kay Pastor Phil Jantulabing. 34 years old na siya. Wow. Ayan, at ayaw niyang tanggapin pero wala siyang magawa. So, happy birthday. Happy birthday din Mm-mm. sa ating
announcer dito sa DMW, ang ating partner agency kay Ma'am Tepi. Ma'am Tep, Caredo, happy birthday po. Happy birthday din kay Cornelio Calapis. Uy, parang ano yan, pastor ni Phil John. Happy birthday din sa aking pinsan, si Toto. Ayan, Joshua Maguliado na napaka matakutin sa aso. Happy birthday kay Rene Ruiz Go, kay Lindon Chong, at syempre Bin, kay Ma'am Sheila Cubarubias, dyan sa City Hall, ang ating PIO spokesperson. Hi Ma'am Shi, happy birthday po sa inyo. Ayan, no, happy birthday, no? Happy birthday din pala sa aking dating anong tawag dito? Source. Akala ko kasamahan mo ulit sa eskwelahan. Ano, eto dati ko ding kaibigan to, no, kaibigan pa rin hanggang ngayon, si Jeric Kayabyab. Good morning, happy birthday. Ayan, happy birthday po sa inyong lahat, and God bless you. Salita at tanong ngayon. Para sa ating salita ngayong umaga, trust His power. Sa Filipino, magtiwala sa kanyang kapangyarihan. Na Chavacano confia na su poder. Bisaya, salig sa iyang gahum. 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 Ilonggo magsalig sa iyaha gahum. Hatawsog, mangandul hakpusog, iwan kawasan niya. Yan, tanong po natin. Kailan po ninyo at papaano ninyo naramdaman ang kapangyarihan ng Panginoon? Mark chapter 4 verse 39, ang sabi po dito, Jesus got up, rebuked the wind, and said to the waves, "Quiet, be still." Then the wind died down and it was completely calm. Sa Marcos, Kabanata 4, talatang 39, bumangon si Jesus at sinaway ang hangin, tigil at sinabi sa lawa, tumahimik ka. Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. Ayan. Ito Bino, napakaganda ng story na ito kasi literal talaga na pinatigil ng Panginoon yung problema ng mga disciples that time. Ito kasi yung time na parang nagkaroon sila ng preaching ministry sa isang area. Tapos nung kinagabihan na, kailangan na nilang mag-transfer sa ibang area. So syempre, sumakay ng boat and then nag-travel. So while on travel, nakaranas nga ang mga tripulante at that time ng malakas na hangin at alam mo yun, malakas na alon. And then, habang sila lahat ay nagwo-worry, si Jesus tulog na tulog. So, binangon nila, ginising nila si Jesus, tapos sinabi, hindi ka lang naman ba parang nagkikare na ito na ang nangyayari sa amin? So, bumangon si Jesus, pinatigil, at pinakalma yung lake na iyon. So, dito makikita natin, Bino, sa ating buhay, minsan, ito yung failure natin as a follower of God. Nandyan na ang Panginoon. Alam na natin, secure na tayo na meron tayong relationship sa Kanya. Alam na natin na hindi niya tayo pababayaan once nandyan na tayo sa Kanyang mga kamay. Pero may failure pa rin tayo na every time may mga problema tayo, kahit alam naman natin hindi nawala ang Panginoon sa ating presence, ay napag-question pa rin natin, may ginagawa ka ba, Panginoon? Bakit parang tahimik ka lang? Ayun na, alam mo sir, no, isa ding sa journey na naintindihan ko talaga, no, yung hindi silent, no, hindi tahimik yung Panginoon, especially sa mga panahon na, 'di ba? Kasi tayo gusto natin ng isipin mo, no, lahat ng mga invention na ginawa ngayon is puro instant, 'di ba? Puro
mabilisan lahat ba, no? Ayaw nating mamalengke. Gusto natin mag-order na lang sa tawag diyan, mga instant, mga online na delivery. Kasi nga hindi tayo kumbaga sanay o hindi talaga hindi tayo komportable na maghintay ng matagal. No, Hindi marunong maghintay. hindi marunong maghintay, no. I think yung lesson lang doon talaga is, 'di ba? Kumbaga, isipin niyo muna ano yung mga paraan na, 'di ba, yung katalinuhan or kagalingan na binigay sa atin is siguro yun yung gustong iparating sa atin ba na may ibinigay ako sa yung solusyon, 'di ba? Gamitin mo yun. Hindi naman dahil sa napapagod o ah, ah, tinatamad yung Diyos para 'di ba, alam mo yung instant na tulungan ka agad, no, patayuin ka, pagalingin ka agad. No, minsan kasi may mga initiative siyang ibinibigay na pwede mong gamitin or pwede mong gawin para maisip mo at kumbaga 'di ba, parang sa experience natin sa buhay nga minsan yung paghihintay talagang nakakainip, 'di ba? Parang yung may term yung kahapon na narinig ko sa isang video, yung mga premature blessing, 'di ba? May mga ganun eh. Alam mo, naririnig ko lang 'yan sa pag nanganganak, 'di ba? Yung mga premature or ganun. Pero yung realization dun sa yung kumbaga parang at the end of the story is makita mo na ah, yung 'di ba galing sa kasi hindi na ipinadaan pa sa iba, no, yung experience, 'di ba, yung tulong, yung ayuda na binigay sa ng Panginoon. At ito rin, no, paalala rin sa atin na may mga pagkakataon sa buhay kahit follower tayo ng Panginoon, iaalaw niya talaga na may mangyari, no, na mga pagsubok sa atin. Pero remember, hindi niya talaga tayo pababayaan. Minsan, patatapusin niya yung problema para may matutunan tayo. Hindi all the time katulad ng situation ng mga disciples na ayun, tinigil agad. May mga pagkakataon na itatapos talaga ng Panginoon yung circumstances, iaalaw niya yan to test you and to strengthen you. Number one, to test your faith, hanggang saan ka. Mhm. And second, to strengthen you, no, sa mga pwedeng mangyari, to strengthen you sa relationship mo sa Panginoon. Remember po, yung power ng Panginoon ay unlimited yan, no? Mm. Yung power ng Panginoon kayang laging tulungan ka. At saka Pero, ay, mhm. sige, oo. Pero yun na nga. Pero um, hindi ibig sabihin na nandiyan na tayo kay Lord, wala nang pagsubok sa buhay. Meron. Yung mga disciples nga, di ba, face to face nilang kasama ang Panginoon, pero inalaw niya pa rin. Hopefully, hindi tayo masabihan ng, oh, you little faith. Mm. Alam mo, Sar, no, na-appreciate ko din yung usapan namin ng isang kaibigan, no, habang nagbibiyahe. Sabi pa niya, wag mong limitahan, no, yung kakayahan ng Panginoon. Na yung kumbaga parang meron tayong gusto, pero alam mo yun, alamin mo rin ano yung gusto niya, no? Ano yung gusto ng Panginoon. Kumbaga parang eto, yun nga, halimbawa lang, no, yung pagpapatayo mo lang ng bahay, 'di ba? Parang gusto mo patayo ng bahay ngayon. Eh, yun yung gusto mo, no? So, ngayon naman, kumbaga sa prayer, no? Minsan kasi kabarangay, dapat, hindi naman natin sinasabi na eto yung effective na prayers are, no? Sa atin lang kasi is, base lang mas sa experience. Minsan, di ba, ibibigay mo lahat, sasabihin mo na lahat ng gusto mo, and then, tatanungin mo ngayon, ano naman yung kalooban mo, di ba? Parang, di ba, Panginoon, ano naman yung gusto mo para sa akin? Kasi ito yung gusto ko. Ito yung nakikita ko na kailangan ko. But the question is, tama ba? Ito ba yung, ano to? Ito ba yung totoo? Ito ba talaga yung gusto ko at kailangan ko, no? According sa iyo. At saka yun yung nagustuhan ko. Hindi limited ang Panginoon. Sabi pa ng kaibigan ko, no? Hindi limited. So, wag mong gawing ordinary lang. 'Di ba? Kung kumbaga yung pananampalataya mo, sabi nga dito, no, release the worry. Kumbaga parang kung naibigay mo na-release mo naibigay mo na sa kanya,
'di ba, nandun dapat yung anticipation mo sa kung ano yung ibibigay niya sa'yo, ano yung gusto ng Panginoon sa'yo, hindi sa kung ano yung ine-expect mong sasagutin ka. 'Di ba kasi minsan, kasi dahil gusto mo ng, siguro mabigyan natin ng example, 'no, yung nga napag-usapan, gusto mo ng itim na sasakyan pero binigay sa'yo puti. Hindi mo ma-appreciate ngayon ng puti, sir, 'di ba? Kasi gusto mo yung itim. Hindi kasi yun nga yung gusto natin. Minsan ba, 'no? Gusto mo ng up and down pero yung bahay binigay sa'yo down and up. So hindi mo ma-appreciate, hindi ba? Instead na pataas, papuntang underground. 'Di ba? Hindi natin na-appreciate kasi nga meron tayong standard at hindi natin tinitingnan ano yung, 'di ba, galawan or ano yung ibinibigay sa atin. So, yun nga, release the worry. Yun, na-appreciate ko. Mhm. Nagustuhan ko lang yun. Mm. Yes, yan yung ano natin, challenge natin sa ating mga tagapakinig, no? As you face another storm po or storm in your life today or at this moment, release the worry. I-release nyo po, i-surrender nyo sa Panginoon ang inyong worries, ang inyong anxieties, and turn your attention sa mighty power po ng ating Panginoon. At paalala natin, no, tandaan po natin anuman ang i-allow ng mga pagsubok sa ating buhay, ang bawat storm po ay every storm will pass. Yan yung gusto natin sabihin ngayon. God's power is greater than any crisis or crisis that enters your life. Kaya muli po, tanong natin, kailan? Share nyo po sa amin, kailan at papaano nyo naramdaman ang kapangyarihan ng Panginoon. Yan po ang ating salita at tanong ngayon. Mga gawang kabutihan para sa bayan. Marapat ipamalita yan. Mabati ang mabuti. Nakakuha ng atensyon sa social media ang cameraman ng isang network na nag-report on air patungkol sa updates ng paghupit ng bagyong Uwan o paghagupit ng bagyong Uwan for the very first time. Malaki po ang tsansa na na-scroll o napanood nyo ito, ang kaganapang ito. Siya po ay si Mark Ortiz na nooy nasa Albay para mangalap ng impormasyon sa kalagayan ng ating mga kababayan pasimula pa lamang ng pananalasa ng Super Typhoon. Ngunit nang kailanganin ng magre-report on air, siya na mismo ang gumawa ng task. Kahit walang formal training at first-timer pa sa pagbabalita, idagdag mo pa ang added pressure na live report ang kanyang ginawa. Kita man sa pananalita at gestures ni Mark na medyo naninibago at hindi sanay sa ganitong opportunity, matagumpay naman niyang nabigyan ng impormasyon ang publiko kung ano nga ba ang nangyayari sa Albay nang salantanin o salantain ito ng bagyo. Umani po ng iba't ibang papuri at paghanga online ang kakaibang exposure na naibigay sa kanya. Para sa kanila, minsan ay hindi mo kailangan maging fully equipped para makatulong sa iba. What you really need ay ang heart at willingness to serve. Kaya po mga kaagapay, maging inspirasyon po sana sa atin ang pag-take ng challenge ng mga kagaya ni Mark Ortiz. Huwag nating hintayin ang pinaka-perfect na kondisyon ng paligid para mag-show up. Dahil sa totoo lang, baka hindi na ito dumating. Sa halip, gamitin natin ang bawat araw bilang perfect opportunity para mag-serve sa kabila ng inexperience at pag-aalinlangan. Basta't willing maglingkod para sa iba, ang Diyos na ang bahala sa mga sasabihin. Hindi sukat, kulang sa timbang, pandaraya o maling gawin. Maitama ang mali. At para naman sa maitama ang mali, tila naging pastulan ng stray cows ang bahagi ng Congressional Road Extension sa Barangay 173 North Caloocan. Ilang mga baka ang namataang pag-alagala sa lugar kada alas 7 ng gabi nang walang nagbabantay. Dahil dito, kaliwat kanang reklamo ng mga residente ang nakukuha ng otoridad dahil sa problemang dulot nito sa Caloocan. Maliban kasi sa pagharang ng stray cows sa kalsada na naglalagay sa mga motorista sa panganib, apektado pati ang mga baka
mismo dahil ninunguya nila ang mga basura sa daan. Bukod dito, ang pakalat-kalat ng mga baka na walang bantay ay dumadagdag sa hindi kaaya-ayang amoy ng paligid sa mga waste nito. Sinusubukan pang alamin ang pagkakakilanlan ng cow owners o may-ari ng mga baka. United din sa tulong ang mga nasa posisyon para maghanap ng temporary facility ng mga paggalagalang baka. Plano ring kasuhan ng Animal Kingdom Foundation ang Animal Kingdom Foundation ang mga may-ari ng baka na dahil sa paglabag sa Animal Welfare Act. Kaagapay, kalakip ng ating ownership ay ang responsibility na siguruhing nasa maayos na kalagayan ang mga hayop na nasa ating puder. Sila rin ay may buhay na dapat respetuhin at bigyan ng pagpapahalaga. Sana pagtapos natin silang pakinabangan ay huwag naman nating pabayaan. Dahil kapag wala tayong ginawang aksyon, tayo rin naman ang maapektuhan kalaunan. Zambasulta Balita. Oras natin mga kaibigan, alas 7:31 ng umaga at para po sa ating mga balita, namigay na ng 1,212 ready-to-eat food packs o RTEF na nagkakahalaga ng 1.17 million pesos ang Department of Social Welfare and Development Field Office Region 9 sa mga pamilyang apektado ng bagyong Uwan noong nakaraang linggo dito sa lungsod ng Zamboanga. Ayon pa kay DSWD Regional Director Ridwan Hajimuddin, umabot sa 1,238 na pamilya o katumbas ng 4,080 individuals ang naapektuhan ng matinding pagbaha at nasa 943 na bahay dito ang bahagyang nasira. Ang mga biktima ay mula sa 5 barangay. Ito ay ang Tugbungan, Giwan, Tumaga, Santa Maria at Pasunangka kung saan lumikas ang marami sa 5 evacuation centers. Nilinaw naman na ang RTEF ay halal meal na ibinibigay sa mga lumikas sa loob ng unang 48 oras, lalo na kung limitado ang pasilidad sa pagluluto. Tinulungan din ng ahensya ang nasa 62 stranded na individual sa Zamboanga Port. Dinala ang 34 sa kanila sa Processing Center for Displaced Persons o PCDP. Tinitiyak ng DSWD Field Office 9 ang patuloy na koordinasyon sa mga ahensya at sinigurong may sapat silang stockpile ng pagkain at non-food items na nakahanda para sa karagdagang relief efforts. Zambasulta Balita. Samantala, base naman sa opisyal na pahayag ng City Government of Zamboanga sa kanilang official Facebook page, umabot sa 2,198 na pamilya o katumbas ng 8,031 na individual mula sa 12 o 12 barangay ang lumikas matapos sagupitin ng flash floods at storm surge dulot ng masamang panahon at malalaking alon na dala ng bagyong Uwan noong nakaraang linggo. 12 barangay ang naapektuhan, 4 sa mga ito ang tinamaan ng storm surge habang ang natitira ay binaha dahil sa pagtaas ng level ng tubig. May kabuang 16 na evacuation sites ang binuksan, ngunit karamihan dito ay nasira o naisara na ayon sa consolidated report ng City Disaster Risk Reduction and Management Office kahapon ng umaga. Nagsagawa ng profiling at assessment at nagtatag ng community kitchens sa mga evacuation centers para sa pagkain ng mga pamilya ang CSWD. Tumulong naman ang DSWD sa pamamagitan ng pamamahagi ng Ready-to-Eat Food o RTEF. Mismong si Mayor Kimer Adan Olaso ay gumamit naman ng sariling pondo upang mamahagi ng hot meals at home-cooked food sa mga pansamantalang silungan. Zambasulta Balita.
Ipinahayag ni Alcalde Kimer Adan Olaso ang kanyang plano na baguhin nga ang daloy ng mga ilog sa Putik, Giwan at Tugbungan upang makamit ang pangmatagalan at matibay na solusyon laban sa talamak na pagbaha. Ang hakbang ay batay sa agarang pagsusuri o inspeksyon ng alkalde matapos maapektuhan ng pagbaha ang mahigit na 1,000 pamilya noong nakaraang linggo. Bagamat hindi ito widespread, kinumpirma ng CDRRMO na may mga lugar na lumubog dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan mula noong Sabado ng gabi. Kabilang rin sa inspeksyon ni Olaso ang Barangay Sanggali at Labuan. Ang bagong proyekto ni Olaso ay naglalayong tiyakin na hindi na mararanasan ang ganitong paglikas sa mga hinaharap. Nananawagan naman ang alkalde ng buong suporta mula sa City Council para sa River Rechanneling Project na kanyang nakikita bilang susi sa pag-iwas sa pinsalang dulot ng mga bagyo tulad na lamang ng bagyong Tino at Uwan. Zambasulta Balita. Inalis na ng Philippine Coast Guard PCG Station Zamboanga ang pansamantalang suspensyon ng paglalayag ng lahat ng uri ng sasakyang dagat or pandagat na bumibiyahe sa Basilan. Ibig sabihin, pwede na ulit bumiyahe ang mga pasahero. Ayon sa Sea Travel Advisory No. 006 na inilabas kahapon ng umaga, epektibo na ang pagbawi or lifting sa suspensyon na inisyu noong Nobyembre 9. Kasama rin sa anunsyo ang pagbawi sa pansamantalang suspensyon ng mga biyahe ng lahat ng sasakyang dagat at watercrafts na dumadaan sa ruta ng Holo, Sulu at Tawi-Tawi. Ayon sa inilabas na Sea Travel Advisory No. 007 kahapon, simula alas 12 ng tanghali, lifted na ang pansamantalang suspensyon ng mga biyahe na unang ipinalabas noong linggo sa ilalim ng Sea Travel Advisory No. 005. Gayunpaman, pinalalahanan ng Coast Guard Station ang lahat ng sasakyang dagat na mag-ingat at magsagawa ng karagdagang precautionary measures dahil sa posibleng hindi pa rin kanais-nais na kondisyon ng panahon at dagat. Inihikayat ng PCG ang publiko na makipagtulungan upang magpalaganap or maipalaganap ang impormasyon. Zambasulta Balita. Nasa kabuuang 53 pamilya o 78 individual ang naapektuhan ng malakas na hangin at storm surge na tumama sa barangay Patalon Linggo ng gabi. Ang mga residenteng ito ay kasalukuyang nananatili sa Patalon Covered Court na nagsisilbing temporaryong silungan. Malaki ang naging pinsala ng storm surge at malakas na ihip ng hangin sa mga bahay na nasabing barangay. 15 bahay dito ang totally damaged at 30 bahay ang bahagyang nasira o partially damaged. Bukod pa rito, mayroong mayroong 8 pamilya ang kinakailangang lumikas kahit walang naitalang pinsala sa kanilang bahay bilang pag-iingat sa patuloy na masamang panahon. Ang Barangay Disaster Response Team ay patuloy na nagbibigay ng tulong at walang tigil ang pagbabantay sa sitwasyon upang masigurong ligtas ang mga residente at matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Zambasulta Balita. Arestado ng pulisya sa Lamitan City ang 2 sospek na sangkot sa pagnanakaw ng motorsiklo ilang oras lamang matapos ang insidente noong Sabado. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Elmer Solon, hepe ng pulisya ng Lamitan City, ang mga sospek bilang sina alias Kidlat, 19 taong gulang at alias Anami na nasa 27 na parehong residente ng Maluso, Basilan. Ayon kay Solon, inaresto si Kidlat bandang alas 2 ng hapon noong Sabado, Nobyembre 8 sa isang follow-up operation sa Barangay Balagtasan, Lamitan City. Kasunod dito, nadakip din ng kasabwat niyang si Anami bandang alas 5
ng hapon sa barangay Fuente, Maluso. Nagsimula ang operasyon matapos magulat sa pulisya si Dodong Pakaral, 46 taon na gulang, no, kinatawan ng indigenous people ng barangay Limook, Lamitan City, na ninakaw ang kanyang motorsiklo bandang alas 8 ng umaga noong Sabado. Bunga ng mabilis na operasyon na recover ang motorsiklo sa barangay Kabunbata, Isabela City noong Sabado rin. Ang dalawang sospek ay nakakulong na ngayon habang inihanda ang kasong isasampa laban sa kanila. Zambasulta Balita. Namahagi ang Ministry of Social Services and Development o MSSD sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM ng tulong pinansyal sa 2,678 indigent students sa Special Geographic Area o SGA. Ito ay sa ilalim ng programang Angat Bangsamoro, Kabataan Tungo sa Karunungan o ABAKA. Ang pamamahagi na inihayag noong Lunes, November 10 ay sumakop sa mga mag-aaral mula sa 8 munisipalidad. Ang sa elementary, nasa 917 na mag-aaral ang nakatanggap ng benepisyo at kung saan tig 2,000 pesos ang bawat isa sa kanila. At 917 naman na mag-aaral mula sa high school at 3,000 bawat isa. Sa college, 551 na mag-aaral, 10,000 pesos bawat isa, habang ang sa college dependents ng Unlad Pamilyang Bangsamoro Program beneficiaries ay nasa 293 na mag-aaral ang nakatanggap ng 10,000 pesos each. Ayon sa MSSD BARM, ang layunin ng programa ay maibsan ang pasaning pinansyal ng mga mag-aaral mula sa mahihirap at disadvantaged na pamilya. Ganon din, ang layunin nito ay matulungan silang ipagpatuloy ang pag-aaral. Gagamitin ang tulong pinansyal para sa mga gastusin sa eskwelahan tulad na lamang ng bayarin, gamit, libro, proyekto at internet load. Simula nang ipatupad ito, nakasuporta na ang ABAKA program sa 138,505 na mga estudyante sa buong BARM at patuloy itong palalawakin ng ministeryo. Zambasulta Balita. Hustisya ang panawagan ng isang asawa ngayon sa Barangay Poblasyon Ramon Magsaysay sa Zamboanga del Sur matapos barilin ng kanyang asawa sa loob ng kanilang mismong bahay sa nasabing lugar noong Nobyembre 7 ngayong taon. Kinilala ang biktima bilang si Sandy Dimpas, 42 anyos at empleyado ng local government unit ng Ramon Magsaysay. Ayon sa inisyal na investigasyon, nanonood ng telebisyon si Dimpas nang makarinig ang kanyang asawa ng sunod-sunod na putok ng baril. Nakita umano ng asawa ang mga sospek na sakay ng motorsiklo habang ang biktima ay nagtamo ng bala ng tama ng bala sa kanang bahagi ng mukha na tumagos sa kanang tainga. Dali-daling isinugod sa ospital ang biktima ngunit idineklara na wala ng buhay. Mabilis na rumisponde ang Ramon Magsaysay Municipal Police Station at nagsagawa ng hot pursuit operation. Sa follow-up investigation, na-recover ang basyon ng bala mula sa M16 rifle at 45 caliber pistol, 80 to 100 metro mula sa pinangyarihan. Isusumite ang mga ebidensya sa Zamboanga del Sur Forensic Unit para sa ballistic examination. Nakita umano ng mga saksi na tumakas ang mga suspect patungo sa barangay Wakat habang nagpapaputok. Hindi pa matukoy ang motibo ng krimen at patuloy ang investigasyon upang matukoy at masakote ang mga salarin. Zambasulta Balita. Samantala, para naman po sa ating mga consumer ng tubig, ang Zamboanga City Water District po ay naglabas ng report tungkol nga sa
water level no dito sa siyudad ng Zamboanga. As of 3 p.m. po kahapon, November 10, ay nasa critical above normal tayo. Nasa 74.64 na dapat ay nasa 74.20 lamang. Dahil po dyan, may makakaranas po tayo ng low pressure to no water sa ilang bahagi ng lugar, no, or expected in all areas pala ito, Bin. Ayan, low pressure hanggang no water expected sa lahat ng lugar. At low water production dahil din sa turbidity o itong lubuga yung tubig. At expected din na may pagbaha sa mga low-lying areas malapit po sa mga riverbanks. Patuloy po ang kanilang payo na mag-imbak ng tubig for possible water interruption. Zambasulta Balita. Para naman po sa mga naghahanap ng trabaho, ang Zamboanga City Public Employment Service Office ay hiring ngayon at ito po ay in connection sa isang company kung saan ay pwede po kayong mag-apply doon. Kailangan nyo lang po mag-send ng inyong application sa hrgdmc2024@gmail.com. At kung saan po ito po ay hatid nga sa inyo ng Public Employment Service Office o PESO dito sa siyudad ng Zamboanga. Kailangan po ng isang operations manager, lalaki, at kung saan may bachelor degree in business administration, marketing, or related field. Kailangan ay meron po kayong 2 years FMCG sales operations, preferably po with exposure sa distribution, management, or trade marketing. Excellent leadership and people management skills, strong analytical, problem-solving, and decision-making ability. Kailangan din nila ng 3 field sales supervisor, lalaki, graduate of any 2 to 4 year course, may experience, flexible with strong interpersonal skills, meron pong dapat driver's license, at kung pwede ay meron ding sariling motorsiklo. Samantala, 2 saturator salesman na kailangan din nila, lalaki, graduate din ng 2 to 4 year course, may lisensya, driver's license, at preferably po may experience kayo sa pagdadrive ng 4-wheeler truck at meron din experience sa FMCG. Plus factor po ito kung may experience kayo pero hindi ito required. 3 driver din ang kailangan nila, lalaki, at least high school graduate with driver's license, at preferably pa rin po naka-drive kayo ng 4-wheeler truck o panel. 4 na collector, babae ito, graduate ng any 2 to 4 year course. Hindi required yung experience, pero mas maganda po meron, at willing po ma-assign sa field. So, kung gusto nyo po ng mas konkretong detalye, puntahan po ang official page ng Zamboanga City Public Employment Service Office. Zambasulta Balita. Oras natin mga kaibigan, alas 7:48 ng umaga, at yan po ang ating mga balita sa araw na ito. Nagbe-break po tayo sandali, pero huwag kayong bibitaw dahil sa ating pagbabalik ay makakasama po natin si Miss Hannah To para po pag-usapan ang BAM Workbook Case Study number 21, Loving Our Neighbors, Not Beggars, Thy Neighbors. Kami po ang inyong mga lingkod, Sara May Tulabing. At ang inyong kabarangay, Robin Soling. Magbabalik ang oras na Zambasulta. Dito lang sa 1116 DXAS Radyo Komunidad.
Pakindo ng nagpamamagitan ng mensahe ng pag-asang mula kay Hesukristo. On air, online, at on the ground. Ito ang The FEBC Report. Kasama si Luis Miguel Castillo, President ng FEBC Philippines. May kasabihang edukasyon ang mabuting pamana ng magulang sa anak. Dagdagan pa natin, dahil ang pinakamagandang legacy ay ang faith sa Panginoon. Tingnan natin ang kwento sa buhay ni Georgia Castor mula sa Iloilo City. Ako nakakilala ako sa Panginoon kasi yung kapatid ko una nakakilala. Tapos mayroong siyang pinadala na pastora pag-share ng Word of God. At doon ko nakilala ang Panginoon na tunay pala siya at buhay. Kasi noon na hindi pa ako sa Panginoon, hindi ko alam yung Bible. Hindi ko yan alam. Tapos palamura. Tapos iba ang paniniwala. O palagi pa kami sa mga disco-disco. Hindi naging madali ang kanyang buhay. Nasubok agad ang kanyang faith through her marriage. Pero yun din ang season kung saan nakita niya ang greater purpose ng Diyos sa kanilang buhay. Question ko sa Panginoon, bakit siya ang naasawa ko? Kasi grabe nga challenge sa kabuhay ko. Consequence, nakapag-asawa ako na walang totoong relasyon sa Panginoon. Minsan, sabi niya, hindi ako magsimba. Kahit magbigay ako sa Panginoon, ayaw niya. Tapos, yung pinabili pa ako yung sigarilyo ba? Doon ko nalaman pala na yung lugar na yun sa kanilang lugar, walang isang nakakilala sa Panginoon. Doon halos mga babaylan o yung mga witchcraft, doon sila masamba. Pero sa biyaya, kahit na yung nag-sacrifice ako, pero sinagot ng Panginoon na doon sa lugar na yon mapuntahan at ma-share sang goodness ni God sa kabuhi nila. Sa ngayon, yung chewing niyang isang babaylan, isa na siya nang nag-share ng Word of God sa lugar na yon. At madami na doon ang natanggap at nagkilala na Diyos na buhay natin. Daily habit ni Georgia na patugtugin ng malakas ang 1233 DYVS, ang FEBC station sa Bacolod City. Naririnig ito ng kanyang kapitbahay na hindi naman close sa kanya. Pero later on ay nakakilala ito sa Panginoon dahil dito. Ngayon kasama na ni Georgia ang kanyang kapitbahay at ang pamilya nito sa isang local church. Pero sa lahat ng blessings na tinetreasure ni Georgia, greatest joy para sa kanya nang tanggapin ng kanyang mga anak si Hesukristo. Ako po si Keisha Ann Marie Castor, isang registered pharmacist. Bali, nung elementary po ako, nakarinig na po ako tuwing Sabado sa istasyon po. Tapos na-mold na po ako. Malaking tulong po sa akin na makarinig ng mga Bible stories. At habang nakikinig yung mother ko, kasi everyday po talaga sa istasyon ng DYBS yung aming radyo sa bahay. So, technically, nakarinig din kami ng salita ng Diyos sa istasyong ito. So, lumalaki po ako, nakikita ko po sa nanay ko na kung paano siya binago ng Panginoon at kung paano magpagamit sa Panginoon na naging faithful sa Kanya sa aming paglaki. Makikita ko sa Kanya yung passion niya, yung heart niya, kasi nung baby pa po ako, nung natagpuan niya yung istasyon nito, tapos yung family namin po isang nagsiserve sa Panginoon dahil po sa pakikinig niya at sa kanyang passion po na mag-serve sa Panginoon at maglingkod po na faithfully hanggang ngayon po nagsiserve. Iba talaga yung may guidance ka na meron kang godly parents kasi yung salita ng Diyos magbibuild talaga sa family at saka maging center. Ang narinig natin kay Keisha ang mismong legacy na nais iwan ng kanyang ina sa kanilang pamilya. Sobrang halaga kasi yan yung yaman na may bigay ko sa mga anak ko. Kahit wala na ako, yun talagang sabi ko na patuloy sila sa Panginoon. Kasi sa Panginoon, wala ka nang hanapin pa. Kasi gusto ko yung naranasan ko at nabigay sa akin na regalo ng Panginoon, gusto ko maranasan din nila. Kasi iba talaga pag kilala mo ang Panginoon at may totoong relasyon ka sa Panginoon, sabi ng Panginoon. Magtanim tayo at siya ang magpatubo. Mula sa kanyang marriage hanggang sa simpleng pagpapatugtog ng gospel broadcast, na witness ni Georgia kung paanong nagbibigay buhay ang Panginoon. Bilang isang media ministry, patuloy nating ibinabahagi si Hesukristo upang sa alinmang lahi ang kanyang ginawa ay papupurihan at ihahayag nila ang mga gawa niyang makapangyarihan. Ang salita ng Diyos ay hindi mawawala ng kabuluhan at isasagawa ang kanyang layunin kung bakit niya ito pinadala. Has God used our programs to impact your life and community?
i-share mo sa amin yan sa info@febc.ph. To support FEBC's gospel broadcasts and bring hope to more people, bisitahin ang febc.ph/give. Hanggang sa susunod, ako si Luis Miguel Castillo para sa The FEBC Report. Take care and abide in Christ. Napakinggan mo ang The FEBC Report. Para maging updated sa ating stories online, mag-subscribe na sa ating YouTube channel at i-follow ang ating Facebook at febc.ph. Maging kabahagi sa misyon ng Far East Broadcasting Company Philippines na ipahayag ang mensahe ng pag-asa ni Hesukristo sa mundo. Bisitahin ang aming website sa febc.ph/give. Salamat sa inyong suporta sa ministeryo ng Panginoon. Pagpalain po kayo ng Diyos. Mga kids! Ready na ba kayo? Are you ready? Tuwing Sunday morning, makakasama niyo kami para mag-enjoy sa mga kwento mula sa Bible. May kantahan at sayawan din. Kaya huwag kalimutan makinig every Sunday, 7:30 a.m. sa 1116 DXAS, your community radio. Mapapanood din ang Move Kids Radio sa ating official FB page and YouTube channel. Kita kids mga ka-move! Move Kids Radio! Ako nga po si Pastora Alice ng Jesus Reigns Ministry, Sambuanga, naka-assign as a missionary pastor. Sa pagkakataon na ito, nais ko po na samahan niyo ako sa ating makababayan panalangin. Panginoon Diyos, dalangin po namin na patuloy po na ingatan mo kami sa aming nararanasan ng mga kalamidad. Tulungan mo po yung mga tao na kung saan itinalaga para maabot yung mga tao na kung saan ma-rescue sila at maingatan sila sa anuman bagay na kanilang nararanasan. Ganon din, Panginoon, yung mga taong ito na tumutulog, bigyan mo sila ng resilient, strength, wisdom, guidance, kung ano yung mga bagay na dapat nilang gawin in time of emergency, crisis, na kung saan higit na nakikita mo ang pangangailangan ng mga taong ito na tumatawag sa iyo at humingi ng tulong. Ganon din, Ama, dinadalangin namin yung mga damages, Panginoon, mga tahanan, mga pananim, mga nasira, Panginoon, ng kalamidad, mga tao na kung saan wala po silang maasahan, kundi, O Diyos, Ikaw, at yung mga tao na mga agency na inilagay ng aming government, mga NGO, na itinalaga para ito pong nasa kalagayan ng mga taong pangangailangan ay matugunan. Ganon din, Ama, idinadalangin po namin ang effective response, Panginoon, yung mga aid, yung food support, Panginoon, at yung mga medical support, Ama, para doon sa mga tao na biktima. Patuloy, Ama, na mag-raise up ka pa ng mga tao na aabot, Ama, sa mga maraming pamilyang nangangailangan. At ganun din, Panginoon, salamat, O Diyos, sa mga nananalangin, sapagkat alam namin na sa amin pong sama-samang pananalangin, O Diyos, meron pong power na You really answers our prayer para po doon sa mga may sakit, para po doon sa mga tao na kung saan kailangan nilang makarecover doon sa mga property nila na nasira dahil po sa kalamidad na nagdaan. Dalangin po namin na patuloy bigyan mo sila ng strength, increase our faith and trust to you, O God, that anuman po yung aming dinadaanan ng mga difficulties sa buhay namin, alam namin magiging bukas ang kalangitan at ang mga panalangin ng bawat isa ay mayroon po itong sapat na kasagutan na nagmumula sa inyo. Salamat, O Diyos. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Oras na, Zambasulta!
At nagbabalik ang oras na Zambasulta. Kayo pa rin po ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio. Muli, ako si Sara May Tulabing. Ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial at donor-based radio station. At dahil sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo ay nagpapatuloy sa paghahatid ng mabuting balita ni Kristo. Inaanyayahan po namin kayong maging bahagi ng ating radio ministry. Pwede nyo pong iscan ang ating QR code o kaya ay mag-deposit sa ating bank accounts para sa inyong donasyon. At para ma-acknowledge po namin ang inyong donation ay mag-message po kayo sa amin. Muli, maraming salamat sa inyong partnership at God bless. Oras natin mga kaibigan, alas 8:01 ng umaga. Good morning po kay Luz Redublo. Ang sabi niya sa akin, Blessed Tuesday everyone. Kay Kuya Noli Aguilar, Sunny Tuesday morning ONZ family. At kay Ma'am Virginia Falsis. Hello po Ma'am Virginia. Good morning brother at Sara May Tulabing. Ayan. Thank you po at good morning po sa inyong lahat. Siyempre, maraming salamat din no, sa Panginoon dahil lumabas na po sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Uwan. Pero sabi sa Pag-asa, bukas ay aasahan. Babalik siya, pwedeng bumalik ng par, pero hindi na ganon kalaki ang epekto nito sa ating bansa. Oras natin 8:02 ng umaga. Patok na negosyo. Ngayong araw ng Tuesday, narito po tayo muli sa ating segment Patok na Negosyo kung saan makasama po natin ang Business as Mission Philippines. At pag-uusapan po natin ngayon yung BAM Workbook Case Study number 21. Ayan, 21, Loving Our Neighbors, Not Beggars, Thy Neighbors. Ano nga ba ito? Narito po si Miss Hanato. Okay, alam niyo po ang ating feature ngayon, syempre, ay ang Business as Mission. Ang Business as Mission, ito po ay safe place or safe space para sa mga business people na who talks the same language, Diyos at negosyo. At nagiging kalakasan po nila ang isa't isa. Marami po sa atin would ask yun sa mga matagumpay na sa kanilang negosyo, how to be you po. Diba? Favorite nating itanong yun how to be you. Ito po, nag-feature tayo ng mga testimony ng mga negosyante na kung paanong si God ang mismong gumawa ng paraan upang maging mas matuwid sila sa pamamagitan ng pamamahala sa kanilang pagnenegosyo. Marami kasi sa atin yung in terms of finances, no, yung sa pag-unlad, parang ang hirap niyang i-manage. Kaya po dito, nagkakaroon tayo ng libreng kaalaman, orientation. Paano nga ba maging isang good steward ng negosyo na ibinigay sa atin ng Panginoon? And pakinggan po natin ito pong testimony ng isang anak ng negosyante. Tapos paano siya pinalaki ng kaniyang mga magulang. Siya po ang COO ng City Global Realty and Development and part po ng Business as Mission Philippines. And two-part po itong interview na to. Yung isa kasama niya yung kaniyang nanay. Bali 3-part pala. Tapos yung isa naman yung nanay niya, yung makakapanayam. So pakinggan po natin ito pong feature natin. Kasama po si Miss Hanato, Chief Operating Officer of City Global Realty and Development Incorporated.
ng business at bahagi ng Business as Mission Philippines. So, para sa akin, simple lang. It is loving lahat ng mga kaugnayan natin sa negosyo. No? So, iba't ibang stakeholders yan na meron ng isang business. So, kasama na doon ang mga partners natin, ang mga suppliers, kasama na doon ang mga kliyente natin, kasama doon ang mga empleyado natin, kasama rin doon ang gobyerno na sinuservisyohan din. No? And of course, yung owners din or yung mga co-owners sa business. So, it really covers yung buong range ng mga katrabaho mo. Depende kasi yon sa motivation or depende talaga yon sa purpose ng bawat isang negosyante. No? Kung ang purpose mo ay nilalagay mo sa success in terms of achieving a certain, net profit lamang or sa certain recognition or being the top in your industry. Syempre kapag yun ang goal mo at yun ang nangingibabaw sa lahat, you will do whatever it takes to get there. And that inevitably comes with making compromises and sometimes syempre manlalamang sa ibang tao, no? And that also includes being stingy, paying your people right, or being honest to your customers, or serving customers na may do more harm to the business than good. Actually, work in progress pa rin po ako. Hindi sa lahat ng bagay and sa lahat ng ways ay talagang ine-embody ko si Christ. Yun ang masasabi ko. I'm still a work in progress. Pero siguro in the ways that the Lord has convicted me, no? In the past few years since I started leading our company is sa simple ways ng pagtrato sa kanila, in assigning them work, in having meetings with them. Do I make them feel engaged and valued? Do I make them feel na tao sila? And kapag minsan meron silang hindi naman maiwasang magkamali, hindi naman maiwasan na may improvement areas sa pagbibigay ng feedback ko, have I been loving or nauna ba doon yung parang siguro yung desire ko na makapag-deliver ng results. So minsan may clash ako na ganun honestly, pero the Lord would often convict me na minsan it is parang random lang sa aking Bible study or minsan pagkatapos ng isang usapan or isang meeting, sasabihin sa akin ni Lord, Hannah, tama ba that you said it in this way? Or could you have said it in a better way? So paunti-unti, I think, natutunan ko na mag-lead with humility and na mag-lead rin with gentleness. Yun ay pinaka-importante para sa akin, yung mga daily interactions sa kanila. Pagdating sa suppliers and sa partners, no, importante na fair. There's this thing we call win-win relationships or win-win engagements, no, wherein syempre they're also in business and we also want to help them. Gusto namin that when we engage in something together, pareho kami magbe-benefit din and pareho kami na hindi yung for example, in negotiating with them, we're not after pushing them to keep lowering their prices lang without thinking na syempre sila, they also need to profit. And so that's one way, no, being more mindful sa ganung bagay. And siguro pagdating naman sa customers namin, we want to be more mindful din of yung experience nila whenever they transact with us, no. So gusto namin iparamdam na hindi lang kami nandun para kumita, kung hindi genuinely ano ba yung experience nila whenever they walk into our office or pumunta sa project. Gusto namin ma-feel nila na valued din talaga sila and sila yung reason din kaya kami lumalago. So, isang bagay that we have established in the last year or year and a half is magkaroon ng salary scale na talagang in line with yung market, no. Alam ko na even though it's been a struggle for our business the past
2 years, no, may mga pinagdadaanan lang yung negosyo namin, especially since my father died 4 years ago. And meron kaming slowdown sa projects namin. Pero despite that, I had the conviction then that kasi parang dati medyo distorted, meaning iba-iba yung pay na nare-receive ng mga employees namin. And at one point, I felt na parang, we want to be fair to everyone. Parang it reached a point na parang it really bothered my conscience. And so, we decided to set up a salary scale na maayos na tinitingnan namin every time na mag-hire kami ng bagong employee. This goes for, making sure na merong tamang baseline. And talagang fair para sa experience nila and para sa level nila sa company yung marireceive nila. Ayan. And also siguro early next year magsa-start din kami ng incentive program wherein makaka-receive din sila ng bonus from good performance sa work. I think para sa akin po I come with a mindset na there is enough opportunity for everyone na kahit na hindi ko iniisip na parang when I think about doing business, I want to operate from a mindset na organically mag-grow kami ng customer base, not exactly getting the customers of our competitors. Parang organic lang yung paglago. And even if that ever happens to us, kasi hindi pa naman po nangyari na talagang nag-clash kami against the competitor. And praise God for that. Pero if ever that happens, importante lang that we understand that the Lord is in control and that hindi naman kailangan to take it to heart too much. No, perhaps hindi lang ito time para sa amin. Perhaps talagang the Lord gave it to them as a blessing, and so parang move on na lang kung mangyari man yun, and look for other areas that we can grow into. Para sa akin, there's always a mindset of yung abundance and the blessing and the favor of the Lord, that there's always a reason behind it, and that really helps lighten it up na hindi kailangan damdamin. At the end of the day, may command nga naman na to love your enemies and to also turn the other cheek nga, sabi nga. Si Sister Kathy was referred to my mom and I by one of the pastors in our church. And I think we just joined one event in BAMQC. Tapos from there, nung una kaming nag-meet ni Miss Kathy, ni Sister Kathy, in-invite niya na kami sa mga lahat ng events. Ang galing ni shout out to Sister Kathy and Brother Richard, who have been such blessings to us talaga. They would invite us to events and lunches one after the other, and talagang, well, we can't say no na ang sarap ng feeling kasi to be fellowshipping with fellow believers who are also business owners. Kasi nagkaroon kami ng conviction ng mom ko at one point earlier this year na we want to really offer up our business to the Lord seriously and be intentional about discipleship in the workplace. Gusto namin na talagang kita sa gawa namin, talagang declared sa business namin sa lahat ng partners and employees na we are doing this for the Lord. Our banner for this year is really stewardship, which is higher than ownership, which is just really malasakit, no? And treating the company as your own. Pero stewardship is really knowing that the business was entrusted to you by God, and so you want to take good care of that blessing. And so, given that, nung napasali kami sa unang event ng BAM, na-meet namin si Sister Kathy, parang talaga parang sobrang kindred spirits. Well, united by the Holy Spirit talaga na yung revelation namin ng mother ko ay same sa mission ng BAM.
no, in terms of being biblical, authentic, and missional. So it really felt like we were home right away. Kasi yun naman talaga yung naging conviction na sa amin ni Lord. And talagang He just connected us and brought us to this group of people who share the same purpose. Yun, napakasarap ng feeling na may karamay kami, na hindi lang kami nag-iisa na nagsustruggle as business owners. At yun yung naiba talaga. Kasi very intentional po ito. And yung nagustuhan ko rin is that it's all about nagta-translate talaga siya sa how you treat your people, how you pay your taxes right, sa sa mindset, and talagang palaging nagdo-draw from the word itself. And so I see the depth talaga ng lahat ng members na nakasalamuha ko, and laking blessing ng mga testimonies na naririnig namin from them, knowing na meron na palang ibang nakapag-go through ng pinagdadaanan namin. And so feeling namin, kaya rin namin to do this right for the glory of the Lord. Nung pag-tour ko pa lang sa office ni na Sister Kathy, nakita ko kasi napakaganda ng story ng building nila. Pero how their transformation went in the last 10 years, yun yung mas nakakapag-bless especially in how they treat their people. Talagang na-amaze ako dahil nakita ko na ang ganda ng office nila, ang ganda ng pantry nila. They have more than one pantry. And they serve their people food, they give them allowance, they have so many toilets. Very people-centric po yung design ng building, ng office pa lang nila. Napakalinis, napakaayos. Naalala ko na kinikwento ni Sister Kathy na delivery staff, no? Pag pumupunta sila sa mga kliyente nila, she wants them presentable, na palaging malinis. Pinapakat niya, pinapalinis niya pa yung nails nila. Kasi gusto niya presentable sila kahit nagde-deliver at nagbubuhat sila. So parang down to the last detail po, no? Nakita ko yung attention to detail na, but it reflects parang the commitment to excellence and the commitment na this is for the Lord kasi He deserves the highest. And so in caring for the people, in making sure that they feel at home, and they feel na they can, parang nasa pamilya sila, and they're loved by the Lord. And lastly pala, yung top floor nila na ginawa nilang worship hall, napakaganda. So it's really wrapped in love, lahat ng ginawa nila, no? So kaya siguro lahat ng papasok doon talagang mawawaw at mai-intrigue and talagang maa-amaze sa work ni Lord. Siguro masasabi ko lang dyan is do not draw from your own strength. Draw from the Lord. Draw from His love. Kasi ang hirap kung tumitingin ka lang sa sarili mo, at ang hirap na maging mapagmahal sa isang tao na mahirap sometimes, no? Especially kapag hindi kayo nag-agree, or especially kapag nagkakamali. Pero nakita natin how the Lord loves us. Bilang tayo, palagi tayong nagkakamali. Ang dami nating naging kasalanan sa Kanya, at palagi naiisip ko lang kung paano si Lord sa akin, no? Gusto ko rin i-give out yung pagmamahal na yun. Let the Lord fill your cup and let your cup overflow. Sa Kanya tayo mag-draw. At magiging natural yun. So, every time na feeling natin na we have not done enough or we are not loving enough, balik lang tayo kay Jesus. And palagi lang natin tandaan yung love niya para sa atin, yung story niya, how He was when He walked here on earth and had been such a good example. Doon lang tayo tumingin, sa Kanya lang tayo tumingin. And that will carry us through. Napakinggan po natin ang account ni Miss Hannah to. Ayan, mula po sa business as mission. Talagang ito pong batang to ay tinrain siya ng kaniyang mga magulang
na maging isang business person. Sabi nga, totoo nga yung sa Proverbs 22:6, train up a child in the way he should go, even when he is old, he will not depart from it. Of course, coming from a traditional Chinese family, yung business nila, tinrain talaga sila. Nakita ng parents niya yung potential, nahon ang skills sa paghawak ng negosyo na ihanda siya sa kanyang career. Katuwang niya ang kanyang nanay. Ang ganda rin nung sinabi niya na yung reflection ng iyong negosyo. Alam niyo po, isa sa nag-highlight talaga yung kung gaano kalinis ang toilet. No? Yung palang nakikita na ng tao, nakikita na nung kapwa negosyante, yung CRT building po sa Business as Mission Philippines na kanilang headquarters. Sabi nga, nagre-reflect din ito ng commitment to excellence even in the small details. Si Miss Cathy wanted her team to be presentable kahit nagdi-deliver, kahit nagbubuhat. Yung tinataas mo yung dignidad ng iyong manggagawa ay talagang nakakataba ng puso. Kaya nga po, during the conference, yung Business as Mission Conference, may isang bahagi doon na nag-special number yung kanilang team, yung team ng CRT na talagang yung kanilang mga manggagawa ay hindi nahiya na sumayaw at ipakita ang kanilang talent sa harap na napakaraming mga negosyante, and they would gladly do that as a representation of the company. And of course, we've also heard the important account na when you surrender your business to God, nagiging mas mataas yung level ng leadership. And it becomes a language of faith and stewardship. Imagine nyo, pati sa negosyo, nangungusap ang Panginoon. Katuwang kasi siya, kasama siya sa personal life ng isang tao. Pinipili lagi na maging tama. At si Miss Hannah to, sabi niya, kahit na may pinagdaraanan yung kanilang company, they really decided na itama yung salary scale, no? Kahit na merong mabagal na usad ng project nila, they wanted to be fair with their employees, and naging standard yung baseline ng salary distribution. Parang ang sarap, no? Makapasok sa ganyang klase ng company na iniisip ng negosyante yung welfare ng kanyang mga empleyado. Hindi naman nag-iisa itong si Miss Hannah to, dahil marami pong mga Christian in the business. Ang ganito na rin ang kanilang practice. And this is a challenge kung kayo po, mga negosyante, and you want to make your business right in the eyes of the Lord. Mahirap ito, lalo na perang pinag-uusapan, but when you step by faith, ibibigay mo sa Diyos ang ekonomiya, at ang iyong negosyo ay ibibigay mo sa Diyos. You do it with integrity. That includes proper declaration of taxes. Di ba? Napakahirap yan. Kahit na bumabagal ang project, pinipili mong manatiling tapat kaysa gumawa ka ng shortcut kapag inalay mo ang iyong negosyo bilang handog sa Panginoon, ay pasasaan ba't ito'y kanyang pagpapalain. At pinapakita rin ng Business as Mission Philippines na ang ideal business person, hindi lang siya focused sa market, sa pag-unlad, sa investment, kundi focus din sa paglago ng karakter. Matutong magtiwala sa timing ng Panginoon, matutong magpatawad sa mga nakasakit. Ito po yung diniscuss po ni Hannah to, is to how to love your neighbor in application sa business competition, no? At kung minsan din meron kang hindi maayos na transaksyon sa mga kapwa mo negosyante. And admire ko rin si Hannah sa kanyang pagiging idealistic in terms of growth. Ang preference niya ay organic o mismo mula sa kanilang mga kliyente, mga words of mouth ng mga kliyente, at hindi hinatak mula sa iba't ibang competitors. At dito rin napapalakas ng Business as Mission yung conviction ng mga negosyante.
Maraming salamat, Ate Jo, at syempre no, kay Miss Hannah to sa reminder na as we love our neighbors, kailangan po natin maging fair. Yung neighbor po natin, pagdating sa business, ito po yung mga empleyado natin, mga kliyente natin, yung mga customer po natin. So I hope po, challenge po sa bawat mga Christian community business people o kaya sa mga hindi, kung gusto po natin lumago ang ating negosyo, kailangan po natin ipakita sa kahit anong paraan ang pag-ibig natin sa ating mga empleyado, sa ating mga kliyente, customer. Because in this way po, pinapakita rin natin ang pag-ibig natin sa Panginoon. Manalangin po tayo. Lord God, ang aming Diyos na buhay at ang aming Savior, maraming salamat po sa pagkakataong mapakinggan po ang testimony ni Miss Hannah to na nagtuturo po sa amin kung paano po magpakita ng pag-ibig, hindi lang sa mga literal naming mga kapitbahay, kundi po sa aming mga empleyado, sa aming mga kasosyo, sa aming mga customer, dahil dito po, Panginoon, ay na ipapakita rin po namin ang aming pagmamahal sa inyo. Lord, maraming mga challenges, may mga obstacle, may mga harang, may minsan burden, kabigatan sa puso para po gawin ito. Pero I know kung kami po ay nakatutok sa inyo at gusto naming i-honor po kayo sa pamamagitan ng aming negosyo, magagawa namin ito hindi dahil malakas kami o marunong kami mag-decide, pero dahil po malakas kayo, Panginoon, at may conviction po mula sa inyo. Lord, I pray sa lahat ng may mga negosyo, gustong magkaroon ng negosyo, na i-bless niyo po sila, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng wisdom kung ano pong itatayong negosyo, at bigyan niyo po sila ng kaalaman, Panginoon, kung paano maging ministry po itong business na in-entrust niyo sa kanila. Hindi po ito ownership, pero stewardship po ito mula po sa inyo na pinagkakatiwala niyo po sa amin ang negosyong ito dahil gagamitin niyo po ito for your people, for your kingdom, for your glory. Lord, I pray, Lord, sa mga nabalita rin po namin, maraming salamat po at lumabas na sa PAR ang bagyong Uwan. Papunta po siyang Taiwan, and we pray, Lord, for protection sa lugar ng Taiwan. Lord, we pray po na hindi po ganun kalakas ang impact po ng bagyo sa area nila, at kung maaari lang po, Lord, wag na pong bumalik ng Pilipinas itong bagyong ito, dahil marami pa rin po ang natutroma, marami pa rin po, Lord, ang hindi nakakabangon, marami pa rin po ngayon, Panginoon, ang hopeless. But Lord, I pray, ito po yung mga panahon na sana makita nila kayo, lumapit sila sa inyo, at magkaroon sila ng relationship sa inyo. Bigyan niyo po sila ng pag-asa, Panginoon, at ipakita niyo sa kanila, Panginoon, na walang imposible sa inyo. Lord, we pray for justice doon sa Binaril, sa Ramon Magsaysay, Zamboanga del Sur, dito sa Zamboanga City, yung isang may-ari din, Lord, ng negosyo. Lord, anuman ang maging motibo noon, hindi po pa rin dapat at sapat na kunin ang buhay ng ibang tao. So I pray for justice, total conviction sa mga may sala. And I pray, Lord, dahan-dahan po matanggap nila sa pamilya, Lord, yung nangyari. Comfort niyo po sila, Panginoon. At kausapin niyo po sila, be with them, Panginoon. Maraming salamat po sa inyong kabutihan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat sa lahat ng mga tumutok sa atin sa radyo at sa Facebook. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga tagapakinig na araw-araw ay tumututok sa ating programa. Maraming salamat sa ating radio technician, Kuya Romel Paulino. Susunod na po ang programang Serbisyong OFW, Family Matters at Radyo Sincom. Magkarinigan po tayo muli dito bukas alas 7 ng umaga. Kasama naman natin bukas ang Zamboanga City Medical Center. Muli, ako po si Sara Mitulabing nagpapaalala ang posible ang pagbangon at pagbabago, tayo ay maging bahagi ng solusyon ngayon. Sama-sama tayong umaksyon dahil oras na Zambasuta.
Inyong napakinggan ang programang Oras na Zambasulta. Para sa mga komento, mensahe o suhestyon, tumawag o mag-text sa 0916-296-6625 o sa 0998-844-1410.